Oo. By sa Everybody Sing, yung kababang yung outfit mo, nag-enjoy ka doon. Yung, Super. yun ang kakaiba, yun yung I think ang ang iba sa Everybody Sing, di ba? That was one of the many things I looked forward to doing during the past seasons. Pero this time, iba naman. Pasabog din sa mga outfit, pero dati kasi nung previous season, meron ako parang mga isinasabuhay na mga characters, sikat na personalities, yung mga ganon. So this time, iba naman. Pero pasabog pa rin yung mga Oo, teaser pa lang. Kasi parang iba na yung mga outfits. So wala kita yung teaser, wala akong ginawa Meron. Baka ano yun? Yung Teaser ng luma yun. luma ba yun? Oo, hindi ko pa na-shoot yung bagong teaser. Si VGD naman, pag nagbalik, sino yung top 3 na guest, wish list sa guest? Nung pinag-usapan namin dati, niloloko, sabi ko, ang first guest ko, si Sir Carlo at si Miss Annette. Why not? Nag-yes naman sila. Oh. Yes naman sila, go naman sila. Pero meron ka ng pang MNFF. Yeah, nag-meet na kami nung... Nag-meet. Nakailang meeting na rin naman kami. Nag-brainstorm kami every now and then. Nakailang meeting na kami. So okay na sa'yo. Mag-M. Mapapagalitan ako ng Star kasi yung dalawang MMF ko na entries, 2 years, yung dalawang magkasunod taon na huli. IDF. Nauunahan ko yung yung announcement ni Nico de Rosario sa namumura ako ng Star, yung parang May makakapot- tagal daw nilang pinaplano yung new movie announcement, yung may ganun sila lagi, yung new movie announcement. Pero bago pa dumating yung nag-a-announce na ako. So, wag na muna. Pero bongga yung ka-collab ko. yun So na. yung mga nagchichismis na Machismis na yun eh. Hindi ko isang alam, hindi ako masyado nagbabasalita. Sabi mo na? Oo, may mga Basta big it's shot. masabog collab. Pero may ka-collab talaga, na bago. Yeah, Na ngayon mo oo. palang makakasama. Kasi yun din naman syempre ang tagal ko na rin namang nagsasolo movie. So excited din yung mga tao na makita kung sino yung pa yung mga ibang pwede kong makasama sa pelikula. Bukas kasi Vice birthday ni Vic Soto. Really? May greetings ka sa kanya. Happy birthday, bossing. I love you for life. Siyempre looking forward ka rin na Gusto mo ba makatrabaho. mag-movie tayo, boss? Ano kaya na ba kayo ni Bossing? May encounter na kayo? Last Christmas. Oo, holiday season last year. Last December lang sa Hong Kong nakita kami. Same hotel kami. Siya lang, hindi niya kasama si Tito Chu. Hindi, kasama niya si Sir Val Soto. Tapos yung ibang family daw silang nandun. Medyo, ewan ko kung gusto mo mag-comment, yung naging joke ni Joey Villo. I don't know if you're aware of it. Yung ABS na Yung RJ Parks. yung abs. Hindi ko nabasa. Hindi ko napanood. Yung hindi na raw uso yung joke na abs ngayon. Wala na raw abs. ABS na parang ganun. Yung joke na nagalit yung karamihan mga netizens. Talaga. Joke yun. Syempre hindi natin masasaklawan ng komedyante, hindi rin natin masasaklawan ng reaksyon ng mga taong makakarinig ng joke. So, that's life. 'Di ba? So, ma-joke naman, komedyante si Joey. So, ma-joke siya eh. So, trabaho niya yun eh, nagjo-joke siya eh, 'di ba? So, Eksaktong sentimento mo ngayon, Vice, sa ABS-CBN na medyo, yan, may pinagdadaanan na naman, may ibang mga kapamilya talents na lalabasin ng nila. for the longest time, wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi ipagdasal yung ABS-CBN, di ba? Magmula pa nung masara yung natanggalan ng prangkisa yan, di ba? So, wala naman akong ibang pwedeng gawin kundi ipagdasal sila at suportahan sila at manatili akong kasama nila habang lumalaban sila sa mga pagsubok nila. Yung gano'n. And hopefully, syempre, kahit naman siguro kayo, di ba? Hopefully, mas gusto natin na masolusyonan kung ano man yung mga problema nila kasi mas maraming makikinabang ng mga pangkaraniwang Pilipino kung magiging mas maayos na yung yung sitwasyon ng ABS-CBN. Kasi hindi lang naman mga artista at mga mismong nagtatrabaho sa ABS ang nakikinabang sa ABS-CBN eh. The entire country has been served by ABS-CBN.
'di ba? Hindi lang mga programa nilang nagbibigay ang serbisyong na ibibigay ng ABS-CBN, kundi marami ring iba pang uri ng serbisyong na ibigay sa lipunan ng ABS-CBN. Yung simple nga lang na 'di ba pag may mga sakuna, yung parang nawalan ng isang malaking plataforma na nakapagbibigay alam sa mga mamamayan tungkol sa mga sitwasyon ng sakuna, 'di ba? Yung mga nagbibigay ng mga babala sa sakuna, isa yan sa mga sentimiento ng mga tao na kasi walang ABS kaya hindi sila masyadong informed, 'di ba? So, bukod sa mga taong nagtatrabaho mismo sa kumpanyang yan, maraming nakikinabang sa ABS ng mga pangkaraniwang mamamayan na yun ang sana dalangin natin hindi maputol. Kasi sa ngayon, ang kailangan ng mga Pilipino ay serbisyo hindi lamang sa gobyerno kundi sa mga iba pang tao, di ba?